Hi, my name is Christian Rivera Ablitas. I'm here to interview you. So let's start. Let's say a trusted friend confides you about a plan to vandalize the school. They tell you they're planning to damage school property for fun. They assure you that you don't have to participate, but they want you to know what they're planning. You feel conflicted. On one hand, your friend has been a good companion and you've always had each other backs. On the other hand, you know the vandalism, especially at school, is illegal and it could have serious consequences, not just for your friend, but for everyone involved. What would you do? Sabihin nating may isa kang pinagkakatiwalaang kaibigan na nagkwento sa iyo ng plano. Balak nilang sirain at vandalisin ang paaralan. Sinabi nila na sisirain nila ang ilang ari-arian ng paaralan bilang katuwaan lamang. Nilinaw nila na hindi mo kailangan sumali pero gusto nilang malaman mo ang kanilang balak. Nangamba ka at nalito. Sa isang banda, matagal mo na siyang kaibigan at lagi kayong nagtutulungan sa anumang sitwasyon. Sa kabilang banda, alam mong ang vandalismo, lalo na sa paaralan, ay isang illegal na gawain na maaaring magdulot ng matinding kaparusahan. Hindi lang sa kaibigan mo, kundi sa sinumang madadamay. Anong iyong gagawin? Kung ako ay mahaharap sa ganitong sitwasyon, pipiliin kong gawin ang tama at mahalagang ipaalala sa kanila na ang vandalismo ay isang uri ng illegal na gawain na may mabigat na kaparusahan at ito ay hindi biro. Sasabihin ko sa kanila na hindi ako sang-ayon sa kanilang plano tungkol sa kanilang gagawin at kung hindi man sila makinig ay sasabihin ko sa guro or sa school head na may ganun silang plano at mas mahalaga ang kapakanan ng buong estudyante at guro na pumapasok sa school kaysa sa itolerate ko ang kanilang gagawin. Magandang umaga po. Ako po si Oliver Viga Langhera. Ngayong araw, mayroon akong hihingan ng kanyang opinion patungkol sa aking itatanong. Magandang umaga po. Sabihin natin may isa kang pinagkakatiwalaang kaibigan na nagkwento sa iyo ng plano, balak nilang sirain at vandalisahin ang paaralan. Bilang katuwaan lamang, nilinaw nila na hindi mo kailangan sumali, pero gusto lang nilang malaman mo ang kanilang balak. Nangamba ka at nalito. Sa isang banda, matagal mo na siyang kaibigan at lagi kayo nagtutulungan sa anumang sitwasyon. Sa kabilang banda, alam mo ang vandalismo, lalo na sa paaralan, ay isang illegal na gawain na maaaring magdulot ng matinding kaparusahan. Hindi lang sa kaibigan mo, kundi sa sinumang madadamay. Ano ang gagawin mo? So, hearing that question, kung ako yung kaibigan, I will feel conflicted. So, matuturn ako kung ano gagawin ko. Una, kakampihan ko ba ito? O pangalawa, isusumbong ko ba? So, syempre, ang una nating gagawin, kakausapin natin yung kaibigan. Kasi syempre, lahat naman tayo ayaw madamay sa isang gulo, diba? So, kakausapin natin ng maayos, masinsinan, na hindi sa lahat ng oras, yung paglalaro ay kailangan may idadamay na iba. Lalo na kung ito ay related sa school. Kasi ang pagsira ng school property ay napakalaking mali at talagang magdudulot ng malaking consequences. So, ang unang gagawin, kakausapin ng mahinahon, ipapaintindi na hindi lahat ng bagay ay pwedeng ilaan sa laro. Kung hindi makikinig, of course, kahit matalik mo na kaibigan, ang mali ka sa mali. So, kailangan nating piliin kung ano yung tama at kung ano yung nararapat na gawin.
So kapag hindi nakinig, of course, kailangan mong magsumbong sa school staff. Ano, maaaring ito ay teacher nyo, or kung wala ka namang mapagsabihan teacher agad or advisor nyo, hindi available, of course, sa kahit sinong pwedeng pagsabihan related sa school. Ano? So, dito, of course, may consequences ka ding haharapin. At yun ay yung pwedeng pagkawala ng kaibigan mo. Which is, nakakakonsensya din siyang gawin. Siyempre, kaibigan mo yun, matalik mo, kasama mo sa lahat ng bagay, kasama mo sa tuwa at sa lungkot. Pero, lagi nating pipiliin kung alin yung mas nakakabuti sa nakakarami. Siyempre, kapag kayo ay naparusahan, itinuloy nyo pa rin. Kahit hindi ka kasama sa paggawa ng vandalism, pero kasama ka sa plano, kasama ka pa rin sa parurusahan. So, instead, na kayo ay maparusahan, okay lang napiliin mo kung ano yung tama. Which is yung pagsusumbong sa school staff ng kanilang plano. O, sabihin natin na, paano po yun? Mawawala po yung pagiging magkaibigan. Okay lang yun. Siguro talaga, kung alam mong mali, hindi natin pwedeng konsintihin ang isang tao sa mga maling gawain niya. Yun lang yung opinion ko about that topic. Maraming salamat po sa inyong opinion. Thank you. Sabihin nating may isa kang pinagkakatiwalaang kaibigan na nagkwento sa iyo ng planong balak nilang sirain ang vandalisan ng paaralan. Sabi nila nasisirain nila ang ilang ari-arian ng paaralan bilang katuwaan lamang. Nilinaw nila na hindi mo kailangang sumali pero gusto nilang malaman mo ang kanilang binabalak. Nangamba ka at nalito sa mga isang banda, matagal mo na siyang kaibigan at lagi kayo nagtutulungan sa anumang sitwasyon. Sa kabilang banda, alam mong ang vandalismo, lalo na sa paaralan, ay isang ilegal na gawain na maaaring magdulot ng matinding kaparusahan. Hindi lang sa kaibigan mo, kundi sa sino mang madadamay. Ano ang gagawin mo? Una, sa lahat, sasabihin ko sa kanila na mali ang kanilang gagawin. Padalawa, tatanong ko sa kanila kung ano magandang maidudulot na kanilang gagawin. Patatlo, maaaring silang mapatalsik sa paaralan na kanilang gagawin. Pang-apat, ang pagsasabi ng pagiging matapat ay hindi kaduwagan sa isang kaibigan upang sa gayon maituwid siya sa tamang landas.